Ang katahimikan sa loob ng master's bedroom ng silang tala ay tila isang malaking, nakapangingilabot na kubol. Sa loob ng kubo na ito, si Don Matil Q. de la Cruz ay nanatiling nakahiga. Nisulang walang buhay. Ang mga matay nakapikit, ngunit ang bawat hibla ng kanyang pandinig ay bukas, nakatutok, nagmamanman. Patuloy niyang pinaninindigan ang kanyang pagpapanggap na nasa kama, isang pamanang desisyon mula sa isang aksidente na sinadya niyang idaos upang subukin ang lalim ng katotohanan sa mga taong nakapalibot sa kanya. Ang mga araw ay lumipas na tila isang pelikulang dahang gumugulong sa harap ng kanyang bulag na paningin. Narinig niya ang mga nagmamadaling yapak ng mga nurse na umalis at dumating, ang kaluskos ng mga gamot na inihahanda at ang mahinhing hikbinima ng Elena sa tabi ng kanyang kama. Ang matandang katiwala na may uban na sa buhok at balat na kasing kulubot ng lumang pergamino ay tapat na nagbabantay. Ang bawat dasal ay puno ng tunay na pagmamahal at pag-aalala. Kagising po kayo, Don Tio. Ang bulong nito sa isang pagkakataon. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa noo ni Don Mateo. Ang silang tala ay hindi kumpleto kung wala kayo. Ang tunay na pagmamalasakit ni Manang Elena ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa malamig na pag-aalinlangan ni Don Mario. Si Manang Elena, sa lahat ng kanyang nakita at narinig, ay tila isa sa iilang natitirang ilaw sa kanyang madilim na mundo. Ngunit hindi lahat ng tunog ay kasing linis ng pagmamahal ni Manang Elena. Sa pagdaan ng panahon, nagsimulang umalinongaw sa kanyang pandinig ang mga anino ng pagtataksil. Naririnig niya ang mga paus na tinig ni Bernardo Santiago at Doc Ramirez. Kadalasan ay sa sala, sa di kalayuan ng kanyang silid, o minsan naman ay sa study room na bukas ang pinto. Ang kanilang mga bulong ay tila mga ahas na gumagapang sa dilim. Ang bawat salita ay may dalang lason. Ang kanyang kondisyon ay matatag, Bernardo. Ang paos na tinig ni Dr. Ramirez. Ngunit ang paggaling ay magiging mahaba. Kailangan ng matinding pagsubaybay. Mahaba? Gaano kahaba? Doktor, ani Bernardo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagta-apura at, kung hindi nagkakamali si Don Mateo, isang kakaibang ngiti. Ang kumpanya ay nangangailangan ng pamumuno. Ang mga desisyon ay kailangan ng gawin. Hindi pwedeng hayaang matulog lang ang ating mga ari-arian. May mga papel na kailangang pirmahan. Ang proxy. Patuloy ni Bernardo, at dito ay bumulong na siya, halos hindi na marinig. Ngunit ang proxy ay isang salitang kumintal sa isipan ni Don Mateo. Ang proxy ay kapangyarihang magpasya para sa kanya. Ito ang pinangangambahan niya. Ang mga usapang ito, na paulit-ulit na naririnig ni Don Mateo, sa iba't ibang pagkakataon, ay nagpatibay sa kanyang hinala. Hindi ito simpleng pag-aalala sa kanyang kalusugan. Mayroong mas malalim na pinaplano. Ang pagpapahaba sa kanyang pagpapahinga ay may malaking epekto sa kanyang imperyo. Ang bawat bulong, bawat salita, ay tila mga piraso ng puso na dahang nabubuo sa kanyang isipan, nagpapakila ng isang madilim na larawan ng pagtataksil at sakin. Samantala, sa labas ng master's bedroom, si Tala Santos ay patuloy sa kanyang araw na gawain. Walang reklamo, walang ingay. Ang kanyang pagiging mahiyain ay nagmistulang anino na gumagapang sa malalaking silid ng silang ala. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na panlabas, ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang isip ay aktibo. Isang hapon, habang naglilinis siya sa pribadong silid, aklatan ni Don Mateo, isang espasyo na puno ng mga aklat na may matataas na kisame,
at matitinding amoy ng papel at lumang balat, may nahagip ang kanyang paningin. Sa isang tumpok ng mga business document, sa mesa ni Don Maestro, sa tabi ng isang tumpok ng mga lumang manuskrito, ay may isang folder na naka-ipit. Hindi ito mukhang regular na report. Ang takip nito ay kulay tsokolate at may nakasulat na mga numero at simbolo sa gilid na tila hindi pamilyar. Maingat niyang kinuha ang folder. Sa loob, mayroong mga print out ng mga transaksyon sa bangko, mga contract, at mga email na tila mga screenshot. Ang ilan sa mga dokumento ay may mga nakasulat na annotation sa pulang ink, mga bilog, underline, at mga exclamation mark na nagpapahiwatig ng mga irregularidad. Hindi lubos na naiintindihan ni Tala ang financial jargons na nakasulat doon, ngunit ang kanyang intuition ay nagsasabing may mali. Ang ilang mga pangalan ay paulit-ulit na lumalabas, kabilang ang Bernardo Santiago at isang kumpanyang hindi niya pamilyar. May nakasulat din na mga pesa na hindi tugma sa mga sinasabi ng balita tungkol sa mga proyekto ng De La Crusto. Ang nakakakilabot ay ang isang email thread na nagpapahiwatig ng isang malaking pamumuhunan na nakatakdang ilipat sa ibang kumpanya na hindi pagmamay-ari ni Don Macho, na may nakasulat na urgent at action needed na may petsang matapos ang aksidente ni Don Maito. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ito ba ang dahilan kung bakit nag-iba ang tono ng mga tao sa bahay? Bakit tila may nagmamadali? Hindi niya pinansin ang takot na nagsimulang bumalot sa kanya. Pilit niyang inalala ang mga piraso ng tuwasul na kanyang narinig nitong mga nakaraang araw. Ang mga bulong ni Bernardo at Doc Ramirez. Ang mabilis na pagpapalit ng mga nurse at ang kakaibang schedule. Ang mga chatbot, ang mga salita tungkol sa paglilipat ng kapangyarihan. Ang mga detalye sa dokumento ay tila mga icon ng mga usapang iyon. Nagsimula siyang magkaroon ng kutob. Ang aksidente ni Don Mateo ay marahil ay hindi aksidente. At ang mga taong nakapalibot sa kanya ay hindi lahat tapat. Isang gabi, malalim na, ang gabi, ang tanging ilaw na gumagabay sa kanya ay ang ilaw ng buwan na sumisikat sa bintana. Kakalabas lang niya sa silid ni Don Mateo. Pagkatapos palitan ng kanyang basa na kompres at ayusin ang kumot. Napansin niya ang isang bahagyang bukas na pinto sa study room ni Don Mateo. Karaniwan, ito ay nakasara pagka gabi. May narinig siyang mahinang kaluskos. Napahinto si Tala. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. Ang dugo ay mabilis na umakyat sa kanyang tainga. Pilit niyang pinigil ang hininga at dahang lumapit sa pinto. Nakita niya ang isang anino na gumagalaw sa loob. Hindi ito ang matangkad at malaking figura ni Manang Elena. Ito ay mas payat, mas matangkad. Ang anino ay kumilos patungo sa isang maliit na kabinet sa gilid ng mesa ni Don Mateo, kung saan nakalagay ang mga gamot at personal na gamit. Sa ilaw ng buwan, nakita ni Tala ang kamay ng figura na nagpalit ng isang maliit na bot sa tabi ng bedside table ni Don Mateo. Pinagmasdan niya ang figura na mabilis na lumabas ng silid. Ang tunog ng yapak ay halos hindi marinig. Nang sumara ang pinto, narinig niya ang mahinang click ng susi. Nakalabas na ang anino. Ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Hindi siya kumibo sa loob ng ilang segundo. Nanatiling nakatayo sa pasilyo. Ang mga bisig ay nakayakap sa kanyang sarili. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sino yon? At bakit niya ginawa yon? Nagkaroon siya ng isang masamang pakiramdam. Ang bot ng gamot. Ito ba ay konektado sa mga dokumentong nakita niya? Pilit niyang sinunod ang kanyang utak na tumakbo
Ngunit ang takot ay higit na nanibabaw sa kanya. Ang kanyang pagiging mahiyain ay nagpahirap sa kanya na harapin ang mga ganitong sitwasyon. Hindi siya sanay na magsalita, lalo na kung tungkol sa mga seryosong bagay. Natatakot siyang magkamali, natatakot siyang mapagalitan, natatakot siyang mawalan ng trabaho. Ang tanging paraan niya para matulungan ng kapatid niyang si Nilo. Sa loob ng kanyang silid, si Don Mateo ay nagkunwari pa ring turog, ngunit ang kanyang mga pandinig ay hindi nakatulog. Naramdaman niya ang matinding kaba ni Tala. Narinig niya ang mabilis nitong paghina. Naramdaman niya ang pag-atras nito. Alam niya na mayroong nangyari. Alam niya na nakakita si Tala ng isang bagay. Ang pagiging observant ni Tala ay nagulat kay Don Mateo. Ang kanyang pagiging maingat ay naging isang mahalagang asset na hindi niya inaasahan. Ngayon, hindi lang niya sinusubok ang katapatan ng iba, ngunit natukwasan niya rin ang isang taong may kakayahang makakita sa likod ng mga anino, isang taong may kakayahang maging kanyang mga mata at tenga sa isang mundo na tila nagiging mas madilim. Ang mga bulong sa dilin ay hindi na lamang usapan tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay usapan tungkol sa buhay at kamatayan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang tahimik na katulong ay tila ang tanging nilalang na nakakakita sa panganib na papalapit. Ang pag-aalilangan ni Don Mateo sa mga tao ay nanatili, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na butil ng pag-asa ang nagsimulang sumiboy, isang butil na dala ng isang mahiyain, ngunit matalimang paningin na babae. Ang katahimikan sa master's bedroom ng silang ala ay tila isang malalim, mawak na karagatan, kung saan si Don Mateo de la Cruz ay lumulutang, mistulang walang buhay na bangka. Nakahiga siya sa malaking kama. Ang kanyang katawan ay tila pinipilay ng isang hindi nakikitang bigat. Ngunit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay bukas, nakatutok, nagmamanman. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin, ngunit sa pagitan ng pilik mata, may isang maliit na siwang na sapat upang masilayan niya. Ang mundo sa paligid niya, isang mundo na ngayon ay ginagawa niyang sariling laboratorio para sa kanyang pinakamalaking pagsubok. Ang lahat ng ito ay resulta ng isang aksidente sa bisikleta, isang malikhaing pagtatanghal na sinadya niyang idaos, hindi para saktan ng sarili, kundi para hukayin ang katotohanan sa likod ng mga ngiti at pangako ng mga taong nakapalibot sa kanya. Ang silang tala, ang kanyang mansyon, ay isang testamento sa kanyang pagiging henyo at pambisyon. Ito ay isang istrukturang gawa sa salamin, bakal, at mamahaling kahoy na nakatayo ng maringal sa isang burol. Nag-aalok ng tanawin ng syudad sa isang banda at ang tahimik na karagatan sa kabilang banda. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, ang mansyon ay isang malamig at malungkot na kubol na sumasalamin sa kalooban ni Don Mateo. Matatalino, may matalas na isip, at may kakayahang bumuo ng isang imperyo mula sa wala. Ngunit si Don Mateo ay nag-iisa. Ang mga sariwang sugat mula sa mga pagtataksil ng mga dating kasamahan, mga kaibigan, at maging ng mga kamag-anak, ay nagpapakulo sa kanyang pag-aalinlangan. Kaya't, ang pagpapanggap na ito ay hindi lang isang simpleng pagsubok. Ito ay isang desperadong paghahanap sa isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang buhay, ang purong katapatan at ang tunay na malasakit ng tao. Sa gitna ng kanyang paghihiga, isang bagong anino ang gumalaw sa kanyang silid. Si Tala Santos, ang bagong katulong. 22 anyos pa lamang, mayumi at tahimik, ngunit taglay ang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang mga mata. Mula siya sa Barangay Luntian, isang simpleng nayon sa Laguna, dala ang bigat ng kanyang pamilya, lalo na ang kapatid niyang si Nilo na may malubhang karamdaman.
Ang silang, tala, para sa kanya, ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay pag-asa. Inilapad ni Tala ang isang tray ng gamot sa bedside table. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may pambihirang gaan at pagka-ingat. Marahan niyang inalis ang mga bendahe sa braso ni Don Maitio. Ang kanyang mga daliri ay tila humahaplos sa pinong porselana. Ang bawat galaw ay masinop, walang ingay, walang pagmamadali. Pinunasan niya ang mukha at mga kamay ni Don Mateo gamit ang isang malambot na tela na binasa sa maligangam na tubig. Ang bawat haplos ay puno ng paggalang. Walang paglireklamo sa kanyang mukha kahit na gaano pa katagal o kasensitibo ang kanyang gawain. Ang kanyang mga mata, bagamat madalas na nakayuko, ay matalin at mapagmasid. Pinagmamasdan siya ni Don Mateo sa siwang ng kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, sanay na siyang makita ang iba't ibang uri ng tao sa kanyang paligid. Ang mga nagmamadali, ang mga may pilit na ngiti, ang mga naghihintay ng pagkakataon para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ngunit si Tala ay kakaiba. Sa kanyang pagta-ingat at pagka-tahimik, mayroong isang bagay na tila totoo, isang pagmamalasakit na hindi kayang gawin ng sinumang nagpapanggap. Kahit na sa kanyang hindi malay na estado. Naantig siya sa pambihirang dedikasyon ang dalaga. Abang nagpapalit ng kumot si Tala, maingat niyang inangat ang ulo ni Don Mateo. Sa aayos niya sa unan, isang bagay ang bumukaw sa kanyang pansin. Sa ibabaw ng puting punda, malapit sa gilid ng unan kung saan nakapatong ang ulo ni Don Mateo, ay may isang hibla ng buhok. Hindi ito ang malalim na kayumanggi at may ilang uban na buhok ni Don Mateo. Mas mahaba ito at kulay itim na may bahid ng ginto kapag nasinaga ng ilaw mula sa bintana. Ang buhok na ito ay may bahagyang kulot sa dulo. Hindi ito sa kanya. Hindi rin ito kay Manang Elena. Isang mabilis na sulyap. Isang maliit na pilit na paglunok. Ang kanyang kamay ay bahagyang kumibot, ngunit hindi niya pinansin ang hibla ng buhok. Hindi niya ito pinulot. Hindi niya ito tinanggal. Pinigyan niya lang ito ng isa pang sulyap, isang mabilis at walang tunog na pagkilatis, at pagkatapos ay mainit niyang inayos ang unan na parang walang nakita. Ang kanyang mga mata ay nagpahiwatig ng isang bahagyang kunot sa noo, isang tanda ng panloob na pag-iisip. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blangko. Tahimik niya itong naitala sa kanyang isipan, isang bagong piraso ng impormasyon sa kanyang patuloy na koleksyon ng mga obserbasyon. Si Don Mateo, sa kanyang pagkapulob, ay naramdaman ng lahat. Naramdaman niya ang bahagyang pagtigil ni Tala. Narinig niya ang halos hindi marinig na paglunok ng dalaga. Naramdaman niya ang pagbabago sa direksyon ng tingin ni Tala. Alam niya na mayroong isang bagay na nakita ang dalaga, isang bagay na hindi dapat makita. Ang pambihirang kakayahan ni Tala na magmasid, ang kanyang katalinuhan sa pagkuha ng mga detalye nang hindi nagpapahalata, ay nagulat kay Don Mateo. Ito ay isang katangian na bihira sa mga tao, lalo na sa mga inaasahan niyang magiging bulag sa kanyang mga pagsubok. Nang matapos ni Tala ang kanyang gawain, dahan niyang hinawakan ang noo ni Don Mateo upang sukatin ang kanyang lagnat. Ang kanyang mga kamay ay malambot, mainit, at puno ng kakaibang sigla. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga kamay na humawak kay Don Mateo ay may kurot ng interes, may bahid ng pagmamay-ari, o may kalkulasyon ng paggamit.
Ngunit sa haplos ni Tala, wala siyang naramdaman, kundi ang purong malasakit. Ito ay isang haplos na walang hinihingi, walang inaasahan. Isang haplos na tila nanggagaling sa isang lugar na matagal nang nawala sa kanyang mundo ang tunay na kapayapaan at kabaitan. Isang hindi pagbilyat na init ang bumalot sa puso ni Don Mateo. Ito ay isang damdamin na tila lumalagos sa kanyang matigas na balat, sa kanyang aalinlangan na kalooban. Ang kanyang pangkalahatang pagsubok sa pagtataksil ng tao ay biglang nagkaroon ng ibang kulay. Hindi na lamang ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan sa mga sakim na kaluluwa. Ito ay naging tungkol sa isang dalaga na, sa likod ng kanyang pagiging mahiyain, ay nagtatago ng isang matalas na isip at isang pusong puno ng kabaitan. Ang kuryosidad ni Don Mateo kay Tala ay lumalin. Lumangpas sa layunin ng kanyang pagpapanggap. Sino ang tahimik na babaeng ito? At ano ang mga nakatagong kakayahan na hindi pa niya lubos na nauunawaan? Ang kanyang tulog na estado ay tila nagiging isang bintana, hindi lamang sa madilim na liin ng mga tao, kundi pati na rin sa liwanag na kayang ibigay ng isang simpleng kaluluwa. Sa ilalim ng kanyang balat kayo, isang bagong pakiramdam ang nagsisimulang gumising, isang pag-asa na maaring mayroong pa ring mga bituin na sumisikat sa gitna ng kadiliman. Ang malalim na katahimikan sa silang Tala ay patuloy na bumabalot sa lahat, tila isang invisible na kumot na nagtatago sa mga lihin at katotohan. Sa gitna ng katahimikan na ito, si Don Mateo de la Cruz ay natiling nakahiga sa kanyang malaking kama. Ang kanyang katawan ay tila nilalamon ng kawalan ng malay. Ngunit ang kanyang isipan ay mas matalas kaysa dati. Ang bawat salita, bawat tunog, ay tila mga alon na humahampas sa kanyang pampang. Ang bawat isa ay nagdadala ng impormasyon, ng hinala, ng panganib. Patuloy niyang pinaninindigan ang kanyang pagpapanggap, isang maskara ng kahinaan na kanyang isinuot upang malantad ang tunay na kulay ng mga taong nakapalibot sa kanya. Ang matandang manang Elena ay patuloy na nagiging isang bantayog ng katapatan at pagmamang. Tuwing papasok siya sa silid, isang malalim na buntong, hining niya ang naririnig ni Don Mateo, kasabay ng tunog ng kanyang mga luha na dahang pumapatak sa sahig. Luntiyo ko, ising na po kayo. Ang bulong nito, ang kanyang tinig, ay nanginginig sa pag-aalala. Naaalala niyo po ba noong bata pa kayo? Lagi niyong hinahanap ang lutong adobo ko. Gagawa po ako para sa inyo, pagising niyo. Ang mga kwento ni Manang Elena mula sa nakaraan ay tila mga musika sa tainga ni Don Mateo. Mga paalala ng isang panahon kung saan ang mundo ay hindi pa puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga kamay ay marahang humahaplos sa buhok ni Don Mateo. Ang bawat haplos ay nagdadala ng init at pag-asa. Para kay Don Mateo, si Manang Elena ang tanging natitirang piraso ng kanyang nakaraang mundo na nanatiling buo. Hindi na bahira ng dumi ng sakin at pagtataksil. Ngunit ang mga sandaling ito ng kapayapaan ay madalas na napapalitan ng mga nakakagambalang tunog. Sa labas ng kanyang silid, lalo na sa malawak na liring area o sa kabilang dulo ng study room, nagsimulang marinig ni Don Mateo ang mga boses ni Bernardo Santiago at Dr. Ramirez. Ang kanilang mga bulong ay hindi na lamang paos at hindi na lang basta. Nagsimula itong maging mas direkta, mas malinaw, at mas nakakakilabot. Ang kanyang kondisyon ay nananatiling kritikal. Bernardo, ang narinig ni Don Mateo. Nasabi ni Dr. Ramirez sa isang pagkakataon ang kanyang tinig ay may bayad ng pagod, ngunit may kakaibang determinado. Kailangan ng matinding pangangalaga at pagsubaybay. Hindi natin
pwedeng madaliin ang paggaling. Baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Kritikal. Matatag siya, Doktor, hindi kritikal. Ani Bernardo. Ang kanyang boses ay may pilit na pagkakalma, ngunit may bahid ng galit. Ilang linggo na siyang ganyan ang kumpanya, ang mga assets. Kailangan ng may kumaksyon. Ang paglilipat ng shares at ang pagpirma sa mga documents para sa bagong project ay kailangan ng umusad. Hindi pwedeng forever na lang siyang matutulog. Ned, iisip pa ko ng mga alternatibo, Bernardo. Sabi ni Dr. Ramirez, ang kanyang tinig ay bumaba sa halos hindi na marinig na bulong. Ang mga gamot. May mga bagong protocol na pwedeng subukan para mapabilis ang recovery o mapahaba ang rest. Ang huling mga salita ay tila mga patalyon na tumusok sa puso ni Don Mateo. Mapahaba ang rest. Hindi ito pagaling. Ito ay pananatili sa isang estado ng kawalan ng kapangyarihan. Ito ay ang pagsakop sa kanyang buong imperyo. Ang puzzle na kanyang nabuo ay hindi na lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang kontrol sa sariling kapalaran. Samantala, sa labas ng master's bedroom, si Tala Santos ay patuloy sa kanyang araw na gawaan. Ang kanyang pagiging mahiyain ay nag-miss lang isang silid, aklatan sa loob ng kanyang sarili tahimik, puno ng kaalaman. Ngunit bihirang buksan sa iba. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na palabas, ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang isip ay aktibo. Lalo na matapos ang kanyang nakita sa pundanang una ni Don Mateo. Isang hapon, habang naglilinis siya sa pribadong silid, aklatan ni Don Mateo, isang espasyo na nagpaparamdam sa kanya ng pagiging maliit sa harap ng napakaraming kaalaman, may nahagip ang kanyang paningin. Sa isang malaking mesa na puno ng mga aklat at mga dokumento, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang mapa, ay may isang manipis na folder. Hindi ito karaniwang business report na nakita niya sa study room. Ito ay may kakaibang kulay maroon at may naasulat na mga letra at numero sa gilid na tila mga code. Mainat niyang kinuha ang folder. Sa loob, hindi siya nagkamali. Mayroong mga print out ng mga bank transaction mula sa iba't ibang bansa, mga contract na may nakakakilabot na mga provision at mga screenshot ng mga email exchange na puno ng mga termino na hindi niya lubos na naunawaan. Ang ilan sa mga dokumento ay may mga nakasulat na annotation sa pulang mga bilog, underline at mga exclamation mark na nagpapahiwatig ng mga irregularidad. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang mga pangalan na paulit-ulit na lumalabas ay sina Bernardo Santiago at Del Sol Holdings, isang kumpanyang hindi niya pamilyar na nakakonekta sa De La Cruz Group. May nakasulat din na mga petsa na hindi tugma sa mga sinasabi ng balita tungkol sa mga proyekto ng De La Cruz Group. Mas lalo siyang kinabahan. Ang nakakakilabot ay ang isang email thread na nagpapahiwatig ng isang malaking pamumuhunan na nakatakdang ilipat sa Del Sol Holdings na may nakasulat na urgent at action needed na may petsang matapos ang aksidente ni Don Mateo. Ang kanyang puso ay kumabog ng makas. Ito ba ang dahilan kung bakit iba ang tono ng mga tao sa bahay? Bakit tila may nagmamadali? Hindi niya pinansin ang takot na nagsimulang bumalot sa kanya. Pilit niyang inalala ang mga piraso ng puzzle na kanyang narinig nitong mga nakaraang araw. Ang mga bulong ni Bernardo at Dr. Ramirez. Ang mabilis na pagpapalit ng mga nurse at ang kakaibang schedule ng mga check-up. Ang mga salita tungkol sa paglilipat ng kapangyarihan.
Ang mga detalye sa dokumento ay tila mga iko ng mga usapang iyon. Nagsimula siyang magkaroon ng kutob. Ang aksidente ni Don Matthew ay marahil ay hindi aksidente. At ang mga taong nakapalibot sa kanya ay hindi lahat tapat. Isang gabi, malalim na, ang gabi, ang tanging ilaw na gumagabay sa kanya ay ang ilaw ng buwan na sumisikat sa bintana. Kakalabas lang niya sa silid ni Don Matthew pagkatapos palitan ng kanyang basa na compress at ayusin ang kumot. Napansin niya ang isang bahagyang bukas na pinto sa study room ni Don Matthew. Karaniwan, ito ay nakasara pagka gabi. May narinig siyang mahinang kaluskos. Napahinto si Tala. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. Ang dugo ay mabilis na umakyat sa kanyang tainga. Pilit niyang pinigil ang hininga at dahang lumapit sa pinto. Nakita niya ang isang anino na gumagalaw sa loob. Hindi ito ang matangkad at malaking figura ni Manang Elena. Ito ay mas payat, mas matangkad. Ang anino ay kumilos patungo sa isang maliit na kabinet sa gilid ng mesa ni Don Matthew, kung saan nakalagay ang mga gamot at personal na gamit. Sa ilaw ng buwan, nakita ni Tala ang kamay ng figura na nagpalit ng isang maliit na bote sa tabi ng bedside table ni Don Matthew. Ang bote ay hindi gaanong naiiba sa lumang bote, ngunit ang etiketa nito ay tila mas luma, mas kupas. Pinagmasdan niya ang figura na mabilis na lumabas ng silid. Ang tunog ng yapak ay halos hindi marinig. Nang sumara ang pinto, narinig niya ang mahinang click ng susi. Nakalabas na ang anino. Ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Hindi siya kumibo sa loob ng ilang segundo. Nanatiling nakatayo sa pasilyo, ang mga bisig ay nakayakap sa kanyang sarili. Ang kanyang isip ay gulo. Sino iyon? At bakit niya ginawa iyon? Nagkaroon siya ng isang masamang pakiramdam. Ang bot ng gamot. Ito ba ay konektado sa mga dokumentong nakita niya? Pilit niyang sinunod ang kanyang utak na tumakbo, ngunit ang takot ay higit na nangibabaw sa kanya. Ang kanyang pagiging mahiyain ay nagpahirap sa kanya na harapin ang mga ganitong sitwasyon. Hindi siya sanay na magsalita, lalo na kung tungkol sa mga seryosong bagay. Natatakot siyang magkamali, natatakot siyang mapagalitan, natatakot siyang mawalan ng trabaho, ang tanging paraan niya para matulungan ng kapatid niyang si Nilo. Sa loob ng kanyang silid, si Don Matthew ay nagkunwari pa ring tulog, ngunit ang kanyang mga pandinig ay hindi nakatulog. Naramdaman niya ang matinding kaba ni Tala. Narinig niya ang mabilis nitong paghinga. Naramdaman niya ang atas nito. Alam niya na mayroong nangyari. Alam niya na nakakita si Tala ng isang bagay. Ang pagiging observant ni Tala ay nagulat kay Don Matthew. Ang kanyang pagiging maingat ay naging isang mahalagang asset na hindi niya inaasahan. Ngayon, hindi lang niya sinusubok ang katapatan ng iba, ngunit natuklasan niya rin ang isang taong may kakayahang makakita sa likod ng mga anino, isang taong may kakayahang maging kanyang mga mata, at tena sa isang mundo na tila nagiging mas madilim. Ang mga bulong sa dilim ay hindi na lamang usapan tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay usapan tungkol sa buhay at kamatayan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang tahimik na katulong ay tila ang tanging nilalang na nakakakita sa panganib na papalapit. Ang pag-aalinlangan ni Don Matthew sa mga tao ay nanatili, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na butil ng asaang nagsimulang sumibol, isang butil na dala ng isang mahiyain, ngulit matalimang paningin na babae. Ang malalim na katahimikan sa loob ng silang
Talakay patuloy na naghari. Tila isang napakalaking anino na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon. Sa gitna ng katahimikan na ito, si Don Maite de la Cruz ay nanatiling nakahiga sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay tila nilalamon ng kawalan ng malay. Ngunit ang kanyang isipan ay mas matalas kaysa dar. Ang bawat tunog, bawat galaw, ay tila mga udyat sa kanyang paggising. Mga pahiwatig ng katotohanan na unting lumalabas sa dilim. Patuloy niyang pinaninindigan ang kanyang pagpapanggap. Ang kanyang paghihiga ay isang taktika, isang paraan, upang masuri ang tunay na kulay ng mga taong nakapalibot sa kanya. Ngunit para kay Talas Santos, ang katahimikan ay hindi na lamang basta katahimikan. Ito ay naging puno ng mga alinawmaw ng pag-aalala, mga bulong ng takot na nagpapahirap sa kanyang puso. Ang mga dokumentong kanyang natuklasan, ang kakaibang hibla ng buhok sa unan, at ang misteryosong figura na nagpalit ng gamot sa hating gabi, ang lahat ng ito ay tila mga piraso ng isang masamang panaginip na unting nagiging isang mamungot sa katotohanan. Ang kanyang pagiging mahiyain ay unting nabibiyak, napapalitan ng isang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang matinding pag-aalala. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang trabaho. Hindi na lamang ito tungkol sa pagiging isang tapat na katulong. May isang kakaibang koneksyon ang nagsisimulang mabuo sa pagitan niya at ng taong nakahiga sa harap niya, isang koneksyon na lumalampas sa mga limitasyon ng kanilang mga posisyon sa buhay. Sa bawat pagtingin niya sa payat na mukha ni Don Mateo, sa bawat pagpapalit niya ng kanyang kumot, may isang matinding awa at pag-aalala ang bumabalot sa kanyang puso. Pakiramdam niya, tila pinabayaan ang isang taong mayaman, ngunit nag-iisa. Ang mga alaala ng kanyang kapatid na si Nilo ay laging sariwa sa kanyang isipan. Ang payat na katawan ng kapatid, ang kanyang hirap na paghinga, ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa na magaling. Ito ang nagtulak kay Tala na iwanan ng kanilang payak na pamumuhay sa Barangay Luntian, Laguna, at suungin ng magulong syudad. Ito ang nagtulak sa kanya na magtrabaho sa silang ala sa asang makahanap ng sapat na pera para sa paggamot ng kapatid. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang nakikita, hindi na lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa prinsipyo, tungkol sa pagprotekta sa isang taong nanganganib at sa paghahanap ng katotohanan. Ang bawat piraso ng impormasyon ay tila nagdaragdag ng bigat sa kanyang balikat. Ngunit kasabay nito ay nagbibigay din ng isang kakaibang lakas. Mula sa kanyang pagka-pulog, nararamdaman ni Don Mateo ang lahat ng pagbabago kay Tala. Ang kanyang mga pandinig ay tila mga rada na sumasagap sa bawat detalye. Naririnig niya ang mga bahagyang pagtigil ni Tala kapag dumadaan siya sa study room. Naririnig niya ang bahagyang pagtaas ng kanyang hininga kapag naglilinis siya sa tabi ng kanyang bedside table. Naramdaman niya ang matinding pag-aalala sa bawat haplos ng dalaga, isang pag-aalala na mas malalim kaysa sa isang simpleng empleyado. Nakikita niya sa siwang ng kanyang mga mata, ang kanyang mga mata na laging alerto, na tila naghahanap ng isang bagay. Isang pahiwatig. Ang kanyang pananaw sa mundo, na matagal nang binabalot ng pag-aalinlangan at pagtataksil, ay dahan-dahang nabibiyak. Hindi niya inakala na ang isang simpleng dalaga na may mataas na pangarap para sa kanyang pamilya ay magtataglay ng ganitong uri ng katalinuhan at dedikasyon. Ang kanyang pagsubok ay tila nagkaroon ng ibang direksyon. Hindi na lamang siya naghahanap ng mga traidor. Ngayon, tila siya ay nakahanap ng isang maliit na butil ng pag-asa sa gitna ng kadiliman.
Isang hapon, pagkatapos niyang pakainin si Don Mateo ng kanyang sabaw, nagpasya si Tala na maglinis sa study room. Isang gawain na pinilit niyang gawin ng mas madalas kaysa dati. Ang silid ay malaki, puno ng mga aklat at mga dokumento. Ang amoy ng papel at lumang balat ay nakakapagod, ngunit hindi nito mapigilan ang kanyang paghahanap. Ang kanyang mga mata ay laging alerto, naghahanap ng anumang bagay na maaaring magbigay ng karagdagang impormasyon sa kanya. Habang maingat niyang pinupunasan ang desk ni Don Mateo, may napansin siya sa isang bahagi ng mesa. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang manuskrito, malapit sa isang larawan ni Don Mateo kasama ang kanyang yumaong ina, ay may isang maliit na drawer. Hindi ito ang mga karaniwang drawer na laging ginagamit. Ito ay nakakubli, halos hindi napapansin. Sa unang tingin, tila ito ay nakakandado, ngunit nang subukan niya itong buksan, nagulat siya. Hindi ito nakakandado ng mahigpit. Tila ito ay sadyang iniwan na bahagyang bukas na tila naghihintay na may makakita. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Dahan niyang hinila ang drawer. Sa loob, may isang maliit na kahon na gawa sa lumang kahoy na may simpleng disenyo. Ang kahon ay mayroon ding maliit na kandado, ngunit tulad ng drawer, hindi rin ito nakakandado ng mahigpit. Tila sadyang ginawa ito upang madaling buksan. Aalangan siya, ngunit ang kanyang kuryosidad at ang kanyang matinding pag-aalala kay Don Mateo ay mas nangingibabaw kaysa sa kanyang takot. Pinuksan niya ang kahon. Ang unang bagay na nakita niya ay isang lumang diary. Ang mga pahina ay dilaw na sa katagalan. Ang takip nito ay gawa sa balat at may nakaukit na tiyo sa ibabaw. Dahan niyang binuklat ang diary. Ang sulat, kamay, ay malinis, at pamilyar, sulat, kamay ni Don Mateo. Sa mga pahina ng diary, nabasa ni Tala ang mga bahagi ng nakaraang buhay ni Don Mateo. Ang mga kwento ng kanyang pagkabata, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga pagsubok. Ngunit sa gitna ng mga kwentong ito, mayroong mga pahina na puno ng sakit, ng pagtataksil. Nabasa niya ang tungkol sa isang kasamahan na pinagkatiwalaan niya. Ngunit nagtaksil sa kanya sa isang mahalagang proyekto. Nabasa niya ang tungkol sa isang matalik na kaibigan na nagnakaw ng kanyang mga ideya at nagtangkang sirain ang kanyang reputasyon. Ang bawat kwento ay tila nagdadala ng matinding pag-aalinlangan, ng pagkadismaya at ng kalungkutan. Naunawaan niya ngayon kung bakit si Don Mateo ay nag-iisa, kung bakit puno siya ng pag-aalinlangan sa mga tao. Ang kanyang pagpapanggap ay hindi lamang isang laro. Ito ay isang desperadong paghahanap ng katotohanan matapos ang maraming beses na siyang nasaktan. Sa ilalim ng diary, may isang maliit na tumpok ng mga papel. Hindi ito mga karaniwang memo o mga personal letter. Ang mga ito ay mga financial statement, mga contract, at mga email print out na may mga petsa na hindi tugma. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis. Ang mga pangalan na nakita niya sa mga naunang dokumento Bernardo Santiago, Del Sol Holdings ay paulit-ulit na lumalabas. Mayroong mga transaksyon na hindi nakarehistro sa mga opisyal na record ng De La Cruz Group, mga fund transfer sa mga offshore account, at mga loan document na tila pinipirmahan ng ibang tao, ngunit may pangalan ni Don Mateo. Ang pinakamalaking pagkabigla ay ang isang dokumento na tila isang blueprint ng isang malaking development project na pagmamay-ari ng De La Cruz Group. Ngunit sa ibaba ng blueprint, may isang detalyadong plan na ilipat ang pagmamay-ari ng proyekto sa Del Sol Holdings sa isang napakababang halaga
at may nakalagay na urgent action needed immediately after Don Maito's unforeseen insagat. Ang petsa sa dokumento ay ilang araw lamang matapos ang aksidente ni Don Maito. Ang kanyang buong katawal ay nanlanig. Hindi ito simpleng embezzlement. Hindi ito simpleng pagtataksil sa tara. Ang aksidente ni Don Maito ay hindi aksidente. Ito ay isang detalyadong plano, isang sabuatan na hindi lamang nagbabanta sa kanyang kayamanan, kundi pati na rin sa kanyang buhay. Si Bernardo Santiago at Dr. Ramirez ay hindi lamang mga oportunista. Sila ay mga kriminal na nagpaplano ng isang malaking pagtataksil. At si Don Maito ang kanilang biktima. Napatayo si Tala, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga dokumento ay nahulog sa kanyang kamay, ang kanyang puso ay kumabog ng malakas na tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay bumilis, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang kanyang mga balikat ay tila pinasan ang bigat ng buong mundo. Naramdaman niya ang matinding takot. Ano ang gagawin niya? Kung sasabihin niya ito sa iba, kanino? Si Manang Elena ay tapat, ngunit masyadong matanda at madaling manipulahin. Ang mga nurse at iba pang staff ay tila bulag sa mga nangyayari. Kung lalabas siya at magsusumbong, maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Maaari siyang mawalan ng trabaho, at kung mangyari iyon, paano na si Nilo? Ngunit ang iisip na hayaan na lamang ang isang tao na maagrabyado, na hayaan na lamang ang isang tao na mawalan ng lahat o mas malala pa ang kanyang buhay, ay mas mahirap tanggapin. Sa mga pahina ng diary, nakita niya ang isang taong puno ng sakit at pag-iisa. Nakita niya ang isang taong sa kabila ng kanyang kayamanan ay naghahanap ng isang taong mapagkakatiwalaan. At ngayon, siya ang nakakita sa katotohanan. Sa loob ng kanyang silid, si Don Maito ay nagkunwari pa ring tulo. Ngunit ang kanyang mga pandinig ay nakatutok. Narinig niya ang mahinang tunog ng drawer na binubuksan. Narinig niya ang tunog ng lumang kahon. Narinig niya ang kaluskos ng mga pahina ng diary na binubuklat. At pagkatapos, narinig niya ang matinding pagkabigla ni Tala, ang kanyang mabilis na paghinga, ang kanyang nanginginig na mga kamay, ang kanyang matinding takot. Alam niya. Alam na ni Tala. Ang kanyang pagsubok ay nagtagumpay. Hindi lamang siya nakahanap ng isang taong may kakayahang magmasid, kundi isang taong may pusong handang tumayo sa katotohanan, kahit nasa harap ng matinding pangalid. Ang maliit na butil ng pag-asa sa kanyang puso ay lumago, nagiging isang malaking apon. Mayroon siyang kaalyado. Isang tahimik, mahiyain, ngunit matapang na kaalyado. Ngayon, kailangan na niyang gumising, ngunit hindi pa oras. Kailangan niyang hintayin ang tamang sandali. At sa panahong iyon, si Tala ang kanyang mga mata, ang kanyang mga tainga, at ang kanyang pag-asa. Ang katahimikan sa silang Tala ay hindi na lamang basta katahimikan. Ito ay naging puno ng mga lihim, ng mga takot, at ng isang bagong pag-asa. Ang kanilang dalawa ay nakakonekta na ngayon sa isang hindi nakikitang lubid, handang harapin ang kadiliman na bumabalot sa kanila. Ang malalim na katahimikan sa silang Tala ay naging tila isang mabigat na tabing, bumabalot sa bawat sulok ng mansyon. Ngunit sa loob ng tabing na iyon, isang matinding pag-aalala ang unting lumalamon kay Tala Santos. Ang bawat pahina ng diary ni Don Maito, ang bawat dokumentong nagantag ng balak ni Bernardo, ang bawat lihim na bulong na kanyang narinig, ang lahat ng ito may naging mga piraso ng isang malaking pasalin sa kanyang balikat.
Ang kanyang pagiging mahiyain, na dati nagtatago sa anino, ay unting nabubuwag, napapalitan ng isang kakaibang lakas na nagbumula sa kanyang matinding pag-aalala para kay Don Mateo at, higit sa lahat, sa kanyang kapatid na si Nilo. Ang mukha ni Nilo, na namumutla at pinahihirapan ng sakit, ay laging sumasigi sa kanyang isipan. Ang bawat ubo, ang kapatid, ang bawat panginginig ng kanyang katawan, ay tila isang matinding kalambang sa kanyang puso, nagpapaalala kung bakit siya naroroon. Ang trabaho sa silang, tala ay hindi lamang pa sa kanyang ikabubuhay, ito ay ang tanging daan upang mailigtas ang kanyang kapatid. Ngunit ngayon, ang pagliligtas sa isang tao ay tila nangangahulugan din ng pagliligtas sa kanyang amo. Kung hahayaan niyang magpatuloy ang balak ni Bernardo, hindi lamang si Don Mateo ang mawawala ng lahat, kundi pati na rin ang lahat ng pag-asa ni Tala para kay Nilo. Ang bigat ng responsibilidad na ito ay tila humahawak sa kanyang lalamunan, ngunit kasabay nito, aapoy din ito ng isang hindi pangkaraniwang tapang sa kanyang puso. Sa loob ng kanyang silid, si Don Mateo ay patuloy na nagpapanggap na walang malay, ngunit ang kanyang mga pandinig ay tila mga radar na sumasagap sa bawat galaw at paghina ni Tala. Napansin niya ang pagbabago sa dalaga, ang dating tahimik at yumuyukong Tala ay ngayon ay may matinding pagka-ingat sa bawat hakbang, ang kanyang mga mata ay laging alerto, tila naghahanap ng anuman. Saan man, naramdaman niya ang matinding pag-aalala na nagmumula sa dalaga, isang damdaming mas malalim pa sa obligasyon ng isang empleyado. Nakita niya ang bawat pagkabahala sa mga mata nito, sa bawat pilit ng ngiti na halos hindi na niya kayang itago. Alam ni Don Mateo na si Tala ay malapit ng masangkot sa panganib. Ang kanyang pagiging malapit sa katotohanan ay naglalagay sa kanyang buhay sa peligro. At sa loob ng kanyang tulog na estado, isang desisyon ang kanyang nabuo, kailangan na niyang gumising, ngunit sa paraang magpapalakas sa kanilang ugnayan at maglalantad sa kaway. Kailangan na niyang magbigay ng senyales, isang hudyat na hindi siya nag-iisa. Isang hapon, habang si Tala ay nagpapalit ng kanyang basa na complex sa noo ni Don Mateo, ang silid ay tila nababalot ng isang kakaibang katahimikan. Walang ibang tao sa silid. Si Tala ay maingat na naglilinis sa kanyang mukha, ang kanyang mga kamay ay malambot at maingat. Sa loob ng ilang sandali, habang ang kanyang kamay ay nasa noo ni Don Mateo, naramdaman niya ang isang bahagyang kurot. Isang bahagyang panginginig ng isang daliri. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Nag-alilangan siya. Baka nagkamali lang siya. Ngunit ang kurot ay muling naramdaman, mas malinaw ngayon. Isang bahagyang paggalaw ng hintuturo ni Don Mateo, tila isang hudyat. Ang kanyang mga mata ay nalaki, ngunit pilit niyang pinanatiling normal ang kanyang paghinga. Hindi siya kumibo. Nagkunwari siyang hindi niya napansin. Ngunit sa loob ng kanyang puso, isang pag-asa ang nagsimulang sumibol. Alam niya, hindi siya nag-iisa. Ilang araw ang lumipas. Ang mga senyales ay naging mas madalas, mas malinaw. Isang bahagyang pagkurap ng mata ni Don Mateo, kapag walang tao, taning si Tala lamang. Isang bahagyang paggalaw ng labi, tila may gustong sabihin. Sa bawat senyales, lalong lumalalin ang kanilang hindi nakikitang ugnayan, isang lihim na sumpaan sa gitna ng pangaib. Ang pressure na nararamdaman ni Tala ay tumindi. Kailangan niyang kumilos, ngunit kanino siya magtitiwa? Lumapit siya kay Manang Elena, ang matandang katiwala na tapat na nagmamahal kay Don Mateo. Isang gabi, habang aayos sila ng hapag, kainan, sinubukan ni Tala na mag-open
Awap. Manang Elena, ang mahina niyang simula. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Napansin niyo po ba na may mga kakaibang nangyayari dito sa bahay nitong mga nakaraang araw? Huminga ng malalim si Manang Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Kahit ako, tala, ang daning nagbabago. Ang mga nurse, ang doktor. Ang akala ko dahil lang sa sitwasyon ni Don Kio. Pero Manang, yung gamot po ni Don Mateo, napansin ko po na minsan, tila iiba ang bote, anitala, sinubukan niyang maging maingat. At iyong buhok po sa unan, hindi po kay Don Mateo. Umiling si Manang Elena. Nako, tala, sa dami ng gumagala dito, baka naaligtaan lang. At ang gamot, siguro nagpalit lang ng brand. Hayaan mo na, anak. Ang mahalaga, alagaan natin si Don Tio. Huwag kang masyadong alala. Baka masyado ka lang napapagod. Ang tugon ni Manang Elena ay nagbigay ng isang matalin na kirot kay Tala. Nakita niya ang katapatan ni Manang Elena, ngunit kasabay nito ang kanyang pagiging bulag sa katotohanan. Hindi siya naniniwala. O, baka ayaw lang niyang maniwala. Lalo siyang naramdaman na iisa. Ang mga araw ay lumipas, ang bawat isa ay tila mas mahaba at mas mabigat kaysa sa nauna. Sa kanyang tahimik na paraan, patuloy na sinisiyasat ni Tala ang mga dokumentong kanyang matuklasan. Ang mga numero, mga pangalan, mga pets at tila mga hieroglyphics na kailangan niyang maintindihan. Sa kanyang maliit na silid, sa ilaw ng isang maliit na lamp, sinubukan niyang iugnay ang bawat piraso ng impormasyon. Gumagawa siya ng mga sketch sa isang maliit na notebook, hindi lang basta mga drawings, kundi mga diagram at mga simbolo na nagtatala ng kanyang mga natuklasan. Ito ang kanyang paraan upang maging malinaw ang lahat at upang mayroong record sakaling may mangyari sa kanya. Isang gabi, habang abalan si Tala sa pag-decode ng isang komplikadong spreadsheet na nagpapahiwatig ng mga illegal na transaksyon sa ilalim ng pangalang Del Sol Holdings, naramdaman niya ang isang matinding kaba. Nasa silid siya ni Don Mateo, na nagbabantay, habang ang mga dokumento ay nakakalat sa isang maliit na mesa. Ang oras ay hating gabi na. Ang buong mansyon ay tahimik, tanging ang tunog ng kanyang paghinga at ang kaluskos ng mga papel ang maririnig. Igla. Mula sa kama, isang malalim na ungol ang kanyang narinig. Ang kanyang puso ay biglang kumabog, ang dugo ay mabilis na umakyat sa kanyang tainga. Lumingon siya. Nakita niya si Don Mateo, ang kanyang mga mata ay dahang bumubukas. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mukha ay puno ng paghihirap, tila bagong gising mula sa isang bangungot. Don Mateo. Pulong ni Tala. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagkabigla at pag-asa. Lumapit siya sa kama. Ang kanyang mga kamay ay hinawakan ng kamay ni Don Mateo. Ang mga mata ni Don Mateo ay nakatingin ng diretso sa kanya, puno ng pagkilala at pagmamadali. Tila may gusto siyang sabihin, ngunit nahihirapan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumibot. Mag-ing at ang kanyang paus na bulong, halos hindi marinig. Bong. Ang isang salita, ang pangalang Bong, ay tila isang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ni Tala. Si Bernardo Santiago. Ang kanyang kutob ay kumpirmado. Ang kanyang hinala ay totoo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ngunit bago pa siya makapagtanong, ang mga mata ni Don Mateo ay
Dahang pumikit muli, at ang kanyang katawan ay tila bumalik sa kawalan ng malay. Ang kanyang kamay ay lumuwag sa pagkakahawak ni Tala. Ang katahimikan ay muling bumalik, mas nakakakilabot kaysa dati. Naiwan si Tala na nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay kumabog nang mabilis na tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot, pagkabigla, at isang kakaibang ginhawa ang bumalot sa kanya. Si Don, may tiyo, ay gising. Alam niya. At ang kanyang babala ay malinaw. Ingat ka, Bong. Ang kanyang mga luha ay dahang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi siya ihisa. Ngulit ang kanilang sitwasyon ay mas mapanganib kaysa sa kanyang naisip. Ang pagpapanggap ni Don Mateo ay hindi lamang isang laro, ito ay isang pakiipaglaban para sa buhay. At ngayon, siya ay bahagi ng laban na iyon. Mula sa sandaling iyon, isang hindi nakikitang alyansa ang nabuo sa pagitan nila. Walang sinabi, walang sinumpaan, ngunit ang pagtitiwala ay mas matibay pa sa anumang salita. Si Tala ay hindi na lamang isang katulong. Siya ay ang mga mata, ang mga tinga, at ang sandata ni Don Mateo sa laban na ito. Pumalik siya sa kanyang notebook. Sa isang pahina, sa gitna ng mga sketch ng mga bulaklak at mga dahon, nagsimula siyang magdagdag ng mga simbolo. Ang isang komplikadong pattern ng mga linya at tuldok ay kumakatawan sa mga transaksyon. Ang isang bulaklak na may mga patay na petals ay nagpapahiwatig ng mga petsa ng mga illegal na proyekto. Ang isang hugis puso na may tinik kay si Bernardo Santiago. Ito ang kanyang coded message, isang paraan upang itago ang katotohanan sa simpleng sining, isang paraan upang matiyak na ang kanyang mga natuklasan ay hindi mawawala kahit na anong mangyari. Sa tulog niyang estado, pinanood ni Don Mateo si Tala. Nakita niya ang kanyang paglipat sa notebook, ang kanyang maingat na pagguhit, ang kanyang matinding konsentrasyon. Ang kanyang matalas na isip ay mabilis na bublay sa bawat simbolo, bawat disenyo, sa mga impormasyon na kanyang narinig at nakita. Isang ngiti ang bahagyang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiti ng paghanga at pagtitiwala. Ang babaeng ito, na may galing sa sining, at isang talas ng pag-iisip na bihira niyang makita, ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang pagsubok sa sangkatauhan ay hindi lamang naglantad ang kadiliman. Naglantad din ito ng isang maliwanag na bituin, isang tala na handang lumiwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, ang laban ay nagsimula na. At hindi na sila isa. Ang katahimikan sa silang tala ay naging tila isang yelo na bumabalot sa lahat, isang hamak na takip ng katotohanan na unting lumulusaw. Sa loob ng balat kayong yon, nagsimulang gumalaw si Don Mays de la Cruz. Hindi ito tunay na paggaling, kundi isang masining na pagtatanghal ng unting pagbangon, isang laro ng pusa at daga na kanyang sinimulan upang hulihin ang mga traidor. Ang kanyang mga mata, na dati nakapikit ng mariin, ay ngayon ay bahagyang kumukurap. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumikibot sa tamang sandali, sapat lang upang magbigay ng pag-asa sa mga naniniwalang siya ay unting gumagaling, at sapat lang upang bigyan ng huwad na kumpiyansa si Bernardo Santiago. Nang makita ni Bernardo ang mga senyales ng pagpapabuti ni Don Mateo, isang ngiti ng pagtatagumpay ang gumuhit sa kanyang labi. Matatag siya, Doktor, ang sabi niya kay Dr. Ramirez. Ang kanyang boses ay puno ng mapagmataas. Ang lahat ay ayon sa plano. Unti. Hindi siya makakapagsalita ng malinaw sa loob ng ilang linggo. Sapat na iyon.
Ang kumpiyansa ni Bernardo ay tila isang nakakabining musika sa mga tainga ni Don Mateo, isang hudyat na handa na ang kausa na simulan ang kanyang pagganti. Samantala, si Tala Santos ay naging anino ni Don Mateo. Ang kanyang pagiging tahimik ay hindi na lamang pagiging mahiyain, kundi isang taktikal na pagmamanman. Sa bawat pagpapalit niya ng mga benday ni Don Mateo, sa bawat paglilinis niya ng kanyang silid, ang kanyang mga mata ay laging alerto. Napansin niya ang pagbabago sa uugali ni Bernardo, ang kanyang pagiging mas mapagmataas, ang kanyang pagiging mas madalas na gumala sa mansyon, at ang kanyang mga usad sa telepono na mas malakas at walang iingat. Napansin din niya ang pagiging mas balisa ni Dr. Ramirez, ang kanyang pagiging mas madalas na umiwas sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga kamay na laging nanginginig. Ang bawat detalye ay naitala sa kanyang isipan, mga peraso ng posyo na unting nabubuo. Isang hapon, habang si Don Mateo ay nagpapahinga sa kanyang hardin, kasama si Bernardo na nakaupo sa tabi niya, ang isang aksidente ay nangyari. Habang naglilinis si Tala sa kanyang silid, sinadya ni Don Mateo na ihulog ang isang maliit na frame ng larawan mula sa kanyang bedside table. Ang tunog ay sapat na malakas para marinig ni Bernardo. Nang makita ni Bernardo ang isang larawan ni Don Mateo, kasama ang kanyang yumawong ama. Sa harap ng lumang factory ng De La Cruz Group, isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Naku, Don Tio," ang sabi niya, "alam kong mahalaga sa iyo ito. Ang lumang factory, may kailangan tayong usapan tungkol dito. Ang board meeting sa susunod na linggo ay magdedesisyon sa sala nito. Malaking pera ito para sa kumpanya, lalo na sa gitna ng iyong kondisyon." Sa mga bulong na halos hindi marinig, sinimulan ni Don Mateo na magbigay ng mga impormasyon sa kanyang pagka-deliryo. Ang blueprint sa lumang thought sa study room, ang key sa drawer sa kanan ng desk, ang new project del Sol. Ang kanyang boses ay paos at ang kanyang mga salita ay tila galing sa isang bangungot, puno ng pagkalito. Narinig ni Tala ang lahat. Alam niyang ito ang hudyat. Ang mga impormasyong iyon ay tila mga code na dapat niyang sundin. Ang blueprint ng lumang factory, ang dot, ang case sa drawer, lahat ay mga clues sa bagong laro ni Don Mateo. Sa gabing iyon, matapos makatulog si Bernardo, kumilos si Tala. Sa tulong ng mga senyales ni Don Mateo, isang nakabukas na pahina sa isang aklat tungkol sa spy gadgets sa kanyang study room, isang sadyang naiwang tablet na may bukas na webpage tungkol sa cohort recording devices. Natuklasan ni Tala ang isang set ng mga high-tech na gamit. Isang maliit na pen camera na may voice recorder at isang micro earpiece na konektado sa isang miniature transmitter. Ginawa ni Don Mateo ang lahat ng paghahanda at ngayon si Tala ang kanyang operative. Maingat niyang inilagay ang pen camera sa bulsa ng coat ni Bernardo na nakabitin sa upuan sa study room, kung saan madalas siyang nakikipag-usap sa telepono. Ang micro earpiece ay inilagay niya sa ilalim ng isa sa mga palamuti sa mesa, kung saan madalas sila nagpupulong. Ang mga gamit na iyon ay halos hindi nakikita, perpekto para sa kanyang misyon. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagharap kay Dr. Ramirez. Isang gabi, habang iisa si Dr. Ramirez sa labas ng silid ni Don Mateo, na tila balisa, nilapitan siya ni Tala. "Dr. Ramirez," ang mahina niyang simula. Ang kanyang boses ay nanginginig
ngunit may bahid ng determinasyon. Nagulat si Dr. Ramirez. Pala, may kailangan ka. May gusto po akong ipakita sa inyo, Anitala. Kinuha niya ang kanyang maliit na notebook. Ipinakita niya ang mga drawing na may mga code, ang mga petsa ng mga transaksyon at ang pangalan ni Bernardo. At ito po, anya, kinuha niya ang lumang bote ng gamot na nakita niyang pinalitan. Hindi po ito ang orihinal na gamot ni Don Mateo. Ang ingredients po nito, iba. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Ramirez. Paano mo nalaman? Nararamdaman ko po, Doktor. At nakita ko po. Nakita ko po si Bong na nagpapalit nito. At ito po, ang mga dokumento na nakita ko sa study room. Anya, ipinakita niya ang isang screenshot ng isang email mula sa kanyang tablet na nagpapakita ng mga detalye ng paglilipat ng shares at ang pagbebenta ng lumang factory sa Gelso Holdings, isang kumpanya na pagmamay-ari ni Bernardo. Alam ko pong alam niyo ang lahat, Doktor. Ang iyong oath bilang doktor, ang iyong konsensya. Kaya mo po bang tingnan sa mata ang sarili mo kung may mangyari kay Don Mateo dahil sa mga ginagawa niyo? Nanginginig ang mga kamay ni Dr. Ramirez. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang pawis ay dahang pumatak sa kanyang noo. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ala. Alam niyo po, Doktor. Alam ko pong natatakot kayo. Pero mas matakot kayo sa mangyayari sa inyo kung malalaman ng lahat. Anitala, ang kanyang boses ay mas natatag na ngayon. Maaari po kayong makulong, Doktor. Mawawalan kayo ng lisensya. Mawawalan kayo ng lahat. Pero kung tutulungan niyo po kami, kung sasabihin niyo po ang totoo, may asa pa po kayo. Si Don Mateo po, nagpapanggap lang siya. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Ramirez. Nagpapanggap. Opo. Alam niya po ang lahat. At alam niya po na kayo, ang kasama. Ngunit gusto niya pong bigyan kayo ng pagkakataon na bumalik sa tama, Anitala. Alalahanin niyo po ang inyong sumpa. Alalahanin niyo po ang inyong tungkulin. Si Nilo po, kapatid ko, may sakit. Hindi ko po hahayaang magpatuloy ang kalokohang ito. Hindi ko po hahayaang may mangyari sa taong walang laban. Sa kanyang mga salita, nakita ni Dr. Ramirez ang isang kakaibang lakas sa mahiyain na dalaga. Ang kanyang konsensya ay tila unting ginigising. Ang takot sa batas at ang pagmamalasakit ni Tala ay unting nagpapabago sa kanyang isip. Ano ang gusto mong gawin ko? Ang mahina niyang tanong. Sabihin niyo po ang totoo, Anitala. Sa tamang sandali. At kailangan ko po ang inyong tulong para makakuha ng mas maraming ebidensya. Sa susunod na mga araw, naging double agent si Dr. Ramirez. Nagbigay siya ng mga impormasyon kay Tala. Ang mga detalye ng mga meeting ni Bernardo, ang kanyang mga plano, at ang mga schedule ng mga opisyal na transaction. Naging malaking tulong siya sa pagkumpleto ng puzzle. Tumating ang araw ng board meeting. Hindi ito sa opisina ng De La Cruz Group, kundi sa mismong executive lounge ng silang Tala, sa utos ni Bernardo. Ang silid ay puno ng mga board members, mga lawyer, at mga investor. Naroroon si Bernardo. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kasakiman. Ang agenda, ang pag-aproba ng paglilipat ng pagmamay-ari ng lumang factory, at ang iba pang mga assets sa Gelso Holdings na may process signature ni Don Mateo. Inilabas si Don Mateo sa isang wheelchair. Tila mahina pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit.
Si Manang Elena ay nasa tabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Tala ay nasa likod niya. Ang kanyang mga kamay ay nasa hawakan ng wheelchair. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ito na ang sandali. Nagsimulang magsalita si Bernardo. Ang kanyang boses ay malakas at mapagmatas. Mga kasamahan, nalulungkot tayong lahat sa kondisyon ni Don Mateo. Ngunit ang De La Cruz Group ay hindi pwedeng huminto. Kailangan nating magpatuloy. Kaya't sa kapangyarihan na ibinigay sa akin bilang acting CEO at proxy holder, iminumungkahi ko na aprubahan natin ang paglilipat ng lumang factory sa Delso Holdings upang mapalago ang ating mga funds at makapag-focus sa mga bagong ventures. Ang mga board members ay tila kinakabahan. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na tutol. Si Bernardo ay masyadong makapangyarihan. Nang akmang pipirmahan na ni Bernardo ang mga dokumento, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid. Kaek. Ang pen camera na inilagay ni Tala sa bulsa ni Bernardo ay biglang nag-activate at isang boses ang umalingaw-ngaw sa mga speaker ng silid ng boses ni Bernardo na nagpaplano ng kanyang mga iligal na transaksyon kasama si Dr. Ramirez. Kailangan nating madaliin ang lahat, ang narinig ng lahat, mula sa recorder. Kapag nakuha natin ang lumang factory, mas malaki ang leverage natin. Si Don Mateo, nasa koma pa rin, hindi makakagalaw. Hindi siya makakapagsalita. At ang mga gamot na ibinibigay ni Dr. Ramirez, masisiguro na matutulog siya ng mahaba. Ang proxy, isang hanyang ideya, ang silid ay biglang naging tahimik. Ang mga board members ay nagulat. Ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Bernardo na puno ng takot at pagtataka. Nanlaki ang mga mata ni Bernardo, ang kanyang muka ay namumutla. Yan, Ilay, fake, peke yan. Ngunit bago pa siya makakilos, isang boses ang umalingaw sa silid. Malakas at malinaw, puno ng kapangyarihan. Hindi yan, peke, Bernardo. Lumingon ng lahat. Nakita nila si Don Mateo, nakatayo na ngayon, hindi na sa wheelchair. Ang kanyang mga mata ay bukas, nagliliyab sa galit at pagtataksil. Walang bakas ng kahinaan, walang bakas ng pagka-deliryo. Ang kanyang katawan ay tumid, ang kanyang tindig ay matatag. Don Mateo, bulong ng mga board members. Si Bernardo ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkabigla. Pero, paano? Ikaw, nasa koma ka. Isang pagsubok lang, Bernardo. Ani Don Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lamig. At ikaw, bumagsak ka sa aking pagsubok, hindi lang bilang isang kasamahan, kundi bilang isang traidor. Ito ay blackmail. Wala kang ebidensya. Ani Bernardo, pilit siyang kumalma. Neron, Bernardo, ani Don Mateo. Lumingon siya kay Tala. Tala, kung maaari. Lumapit si Tala. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na tablet at ang lumang diary ni Don Mateo. Ipinakita niya ang mga screenshot ng mga iligal na transaksyon, ang mga email exchange sa pagitan ni Bernardo at Delso Holdings at ang kanyang mga drawing na may mga code. At ito po, Don Mateo, anya. Ipinakita niya ang diary. Nasa loob po ang lahat ng patunay. Kasabay nito, lumapit si Dr. Ramirez, ang kanyang muka ay puno ng pagkahiya at pagsisisi. Ang lahat ng iyon ay totoo, Don Mateo. Anya, ang kanyang boses ay nanginginig. Pinalitan ko ang kanyang gamot.
Pinigyan ko siya ng sedatives na nagpapatulog sa kanya ng matagal. Pinaplano namin ang lahat para makuha ang iyong kumpanya. Hindi na makakibo si Bernardo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkatalo. Hindi ito totoo, ngunit huli na ang lahat. Ang mga board members ay nagula. Ang mga security guards ay pumasok sa silid. Bernardo Santiago, ani Don Mateo. Ang kanyang tinig ay umalingaw sa silid. Hindi mo lang sinubukan na nakawin ang aking kumpanya, kundi pati na rin ang aking buhay. At sa lahat ng ito, ang pinakamasakit ay ang pagtataksil mo sa tiwala ko. Walang aalinlangan, inutusan ni Don Mateo ang mga security guards na arestuhin si Bernardo. Ang dating makapangyarihang tao ay biglang naging isang awang bilanggo. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas, ang kanyang mga plano ay nawasak. Ang silid ay puno ng mga bulong, ng pagkabigla, at ng isang kakaibang ginhawa. Ang mga board members ay nagulat, ngunit nakita nila ang hustisya. Si Tala, sa likod ni Don Mateo, ay nanatiling tahimik, ngunit sa loob ng kanyang puso, isang malaking tagumpay ang kanyang naramdaman. Nagsimula na ang tunay na laban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iisa si Don Mateo. Kasama niya si Tala ang kanyang mahiyain, ngunit matapang na kaalyado, ang bituin, na nagbigay liwanag sa kanyang pinakamadilin na gabi. Ang kanyang pagsubok ay hindi lamang naglantad ng kadiliman ng puso ng tao, kundi naglantad din ng liwanag ng katapatan at kabaitan na matagal na niyang hinahanap. Ang alingaw ng huling salita ni Don Mateo ay tila isang malakas na kulog na gumulantang sa buong silang Tala. Ang mga board members ay nanatiling nakatayo. Ang kanilang mga mata ay malaki sa pagkabigla at pagkadise. Si Bernardo Santiago, na kanina'y puno ng mapagmataas, ay ngayon ay isang gusgusing anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding pagkatalo habang siya ay inilabas ng mga security guards. Ang mga pangarap niyang imperyo ay gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan, isang katahimikan ang bumalot kay Tala Santos. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas, hindi na sa takot, kundi sa isang matinding kaluwagan. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y nanginginig sa kaba, ay ngayon ay tila nakahanap ng kapayapaan. Pinanood niya si Don Mateo, ang taong kanyang inalagaan at pinagmasdan sa loob ng maraming linggo. Ang kanyang amo, na nakatayo, ng tuwid at matatag, ay hindi na ang mahina at walang malay na binantayan niya. Ang lalaking nasa harap niya ay puno ng kapangyarihan at awtoridad. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Tala ang isang kakaibang lambot na hindi niya kailanman nakita dati. Lumingon si Don Mateo kay Dr. Ramirez, na nakatayo pa rin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Dr. Ramirez, ang kalmadong simula ni Don Mateo, patawarin niyo ako sa lahat ng nagawa niyo. Ngunit alam kong may busilak pa rin na puso ang nasa likod ng inyong pagkakamali. Ang inyong pagpili na tumayo sa panig ng katotohanan ay hindi ko makakalimutan. Hayaan niyo akong tulungan kayo na ayusin ang inyong reputasyon sa kondisyon na tapat kayo sa inyong sumpa at sa inyong propesyon. Kayo ang magpapatuloy na ang tao ay pwedeng magbago. Ang mga mata ni Dr. Ramirez ay napuno ng luha ng pasasalamat, isang huling asa sa kanyang nalalantang karera. Pagkatapos, ang mga mata ni Don Mateo ay lumipat kay Tala. Nagkaroon ng isang matinding katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikan na tila puno ng libong salita. Ang kanyang mga hakbang ay dahang lumapit kay Tala. Ang bawat hakbang ay tila nagtatanggal ng bigat sa kanyang balikat.
Ang kanyang mukha ay puno ng paggalang at sa hindi inaasahang pagkakataon, isang bahid ng kahihiyan. Ang kanyang malalim na boses ay bumulong, halos hindi marinig sa malawak na silid. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang naglantad ng katotohanan. Ikaw ang nagbigay liwanag sa aking madilim na mundo. Pahagyang yumuko si Tala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Trabaho ko po yon, Don Mateo. Higit pa sa trabaho yon, Tala, ani Don Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. Ang pagiging matalas mong tagamasid, ang iyong lakas ng loob, ang iyong katapatan, hindi iyon matutumbasan ng anumang sahod. Pagkatapos, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Don Mateo. Mayroon akong kailangan mong malaman. Ang kanyang simula, ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Ang lahat ng ito, ang aking aksidente, ang aking pagkakakama, ay peke. Isang pagpapanggap, isang pagsubok. Nanlaki ang mga mata ni Tala, ngunit hindi siya nagulat. Naunawaan niya na yon ang katotohanan. Alam ko po, ang kanyang mahinang sagot. Ang inyong mga senyales. Ang inyong ingat, Bong. Iyon po ang nagkumpirma sa lahat. Isang ngiti, ang bahagyang gumuhit sa mga labi ni Don Mateo. Isang ngiti na puno ng kapayapaan. Alam mo, iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit ako lalong humanga sa iyo. Nakita mo ang hindi nakita ng iba. Ngunit higit sa lahat, Tala, umihingi ako ng tawad. Kumunot ang noo ni Tala. Tawad po. Para saan, Don Mateo? Patawad dahil sinubok kita. Patawad dahil inilagay kita sa panganib ng hindi mo alam. Patawad dahil sa aking pag-aalinlangan sa sangkatauhan, naging biktima ka ng aking paghahanap ng katotohanan. Ani Don Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pagsisisi. Pagkatapos ng maraming beses na akong pinagtaksila ng mga taong pinagkakatiwalaan ko, nawalan ako ng tiwala sa lahat. Naging bulag ako sa kabutihan. Akala ko ang lahat ng tao ay may masamang hangarin. Ngunit ikaw ang nagpatunay na mali ako. Hindi makakibos si Tala. Ang kanyang puso ay nabalot ng isang kakaibang init. Ang lalaking ito, ang mayaman at makapangyarihang Don Mateo, ay humihingi ng tawad sa kanya isang simpleng katulong. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa mukha ni Don Mateo. Sa kanyang mga mata na ngayon ay hindi na puno ng pag-aalinlangan, kundi ng pag-asa. Sa sandaling yon, ang kanyang pagiging mahiyain ay unti-unting nawala. Ang kanyang tinig ay naging mas matatag kaysa dati. Hindi niyo po kailangan magpatawad, Don Mateo. Ani Tala, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Naunawaan ko po kayo. Ang bawat tao ay may sariling laban. At ang inyo po ay mas mahirap pa sa inaakala ng marami. Ang mahalaga, Don Mateo, ay natagpuan niyo po ang katotohanan. At ngayon, may bago po kayong pananaw sa mundo. Iyon po ang pinakamahalaga. Ang mga salita ni Tala ay tila mga banayad na hangin nang humaplos sa puso ni Don Mateo. Ang kanyang pag-unawa, ang kanyang pagtanggap, ay mas malalim pa sa anumang pasasalamat na kanyang naibigay. Nagkaroon ng isang matinding pagbabago kay Tala. Ang kanyang dati hihimuyukong malikatay na yon ay tuwid. Ang kanyang mga mata, na dati laging nakatingin sa sahig, ay ngayon ay direktang nakatingin kay Don Mateo
puno ng kumpiyansa at lakas. Hindi na siya ang dating Tala. Siya ay mas matatag, mas matapang, at mas may tiwala sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang bumalik sa dati ang silang Tala, ngunit may malaking pagbabago. Si Bernardo Santiago ay nakaharap sa matinding kaso ng pandaraya, pagtataksil at pagtatangkang pagpatay. Ang kanyang imperyo ay gumuho at ang lahat ng kanyang illegal na transaksyon ay nalandad. Si Dr. Ramirez, sa tulong ni Don Mateo, ay nakipagtulungan sa mga awtoridad at ipinagtanggol ang kanyang sarili na nagresulta sa mas magaan na parusa at pagkakataong makabawi. Ang unang pinagtuunan ng pansin ni Don Mateo ay si Nilo. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Agad niyang inayos ang lahat para kay Nilo, ang kapatid ni Tala. Nilo ay kailangang makakuha ng pinakamagaling na paggamot, ang kanyang direktang utos sa mga private doctors at medical experts. Anumang gustusin, ako ang bahala. Ang mahalaga, gumaling siya. Gusto kong makita si Tala na masaya, at ang kanyang kaligayahan ay nakasalalay sa kanyang kapatid. Ang balita ay nagdala ng matinding kaligayahan at luha sa mga mata ni Tala. Ang bigat na matagal nang pinapasan niya ay biglang nawala. Ang pag-asa para kay Nilo ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang katotohanan. Don Mateo, maraming salamat po. Ang kanyang mahinang bulong, ang kanyang mga luha, ay patuloy na bumabagsak. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa lahat ng ginagawa niyo para sa amin. Huwag kang magpasalamat sa akin. Tala, ani Don Mateo, ang kanyang tinig ay malumanay. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ito ay ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko para sa iyo. Ukod pa rito, may isa pa akong gusto mong pag-isipan. Inalok ni Don Mateo si Tala ng isang bagong buhay. Tala, nakita ko ang iyong talento. Ang iyong kakayahan sa pagguhit, ang iyong pagiging detalyado, ang iyong matalas na isip. Hindi ka lang dapat maging katulong. Anong pangarap mo? Gusto mo bang mag-aral? Gusto mo bang maging isang designer? O baka, gusto mong sumali sa De La Rose Group? Mayroong posisyon na nababagay sa iyong mga kakayahan. Ang iyong talento ay kailangan sa kumpanya. Ipapahanda ko ang lahat ng gastusin. Ikaw ang bahala sa iyong sarili. Ang iyong pag-aaral, ang iyong pagpapaunlad. Lahat ay akin. Nagulat si Tala. Ang lahat ng ito ay tila isang panaginip. Ang kanyang mga pangarap na matagal nang nakalimutan dahil sa kanyang mga responsibilidad ay biglang bumalik. Ngunit, sa kabila ng lahat ng karangyaan na iniaalok ni Don Mateo, may isang bagay na nanatili sa puso ni Tala, ang kanyang hangaring kumangat sa sarili niyang mga paa. Maraming salamat po, Don Mateo. Ani Tala, ang kanyang boses ay puno ng paggalang at pasasalamat. Ngunit, gusto ko pong paghilapan ang lahat. Gusto ko pong patunayan sa inyo at sa sarili ko na kaya kong umangat sa sarili kong pagsisikap. Kung gusto niyo po akong tulungan, gusto ko pong suportahan niyo po ako sa aking pag-aaral, ngunit ang bayad sa aking pagtatrabaho ay sapat na po. Hindi ko po kailangan ng inyong pera para sa aking kinabukasan. Ang inyong pagtitiwala po at pagbibigay ng pagkakataon ay sapat na po para sa akin. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Mateo. Iyan ang inaasahan ko sa iyo, Tala. Alam kong gagawin mo. Iyan. Ngunit, hindi kita hahayaang magutom. Bibigyan kita ng mas mataas na posisyon dito sa silang, Tala, isang posisyon na may karapatan sa isang descending sahod at oras para sa pag-aral.
Ikaw ang aking magiging personal assistant, ang aking mga mata, at tenya sa lahat ng bagay. At sa gabi, mag-aaral ka. Papayagan kitang sundin ang iyong pangarap, ano man iyon. Kung gusto mo sa design, ipapasok kita sa pinakamagaling na school. Kung gusto mo sa art, susuportahan kita. Kung gusto mo sa business, tuturuan kita. Ang mahalaga, Tala, ay gawin mo ang gusto mo at maging masaya ka. Sa sandaling iyon, hindi na lamang sila amo at katulong. Naging magkaibigan sila. Ang kanilang ugnayan ay mas matibay pa sa anumang salita. Isang gabi, habang nakaupo sila sa beranda ng silang, Tala, nakatingin sa mga bituin na kumiksinang sa kalangitan, nagkaroon sila ng isang malalinlapag. Uusap. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Tala, ang simula ni Don Mateo, ang kanyang mga mata, ay nakatingin sa kawalan. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Ngunit sa lahat ng pagsubok na aking pinagdaanan, ang pinakamahirap ay ang mawalan ng tiwala sa mga tao. Ang bawat pagtataksil ay nagpatigas sa aking puso. Akala ko, ang yaman at kapangyarihan ang magbibigay sa akin ng kaligayahan at seguridad. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang silbi kung walang taong mapagkakatiwalaan. Naunawaan ko po, Don Mateo, Anitala, ang kanyang tinig ay malumanay. Ang pag-iisa ay masakit, kahit gaano pa karami ang iyong ari. Arian, ang mahalaga ay ang mga taong handang tumayo sa iyo kahit sa pinakamadilim na oras. At ikaw ang naging ilaw ko, Tala, ani Don Mateo. Lumingon siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi sa iyong yaman, hindi sa iyong posisyon, kundi sa iyong puso, sa iyong lakas ng loob, at sa iyong katapatan. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ka. Ang iyong pagiging matalas na talamasid, ang iyong kakayahang makakita sa likod ng mga maskara ay nagbukas ng aking mga mata. Ang iyong pagmamalasakit, ang iyong kabaitan, ang iyong pagiging handang tumayo sa katotohanan, kahit sa harap ng panganib, ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ala, higit pa sa iyong inaakala. Tumango si Tala, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. At ako po, Don Mateo, nagpapasalamat din po sa inyo. Sa likod po ng inyong yaman, nakita ko po ang isang tao na nasaktan, isang tao na nag-iisa, isang tao na naghahanap ng koneksyon. Nakita ko po ang isang tao na karapat, dapat pagtiwalaan, isang kaibigan na handang makinig at umunawa. Hindi po kayo ang Don Mateo na akala ko noong una kong makita kayo. Kayo po ay mas totoo. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Mateo. Ang kanyang puso ay nabalot ng isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kanyang pagsubok ay nagtapos, ngunit ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At sa paglalakbay na yon, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Tala, ang kanyang kaibigan, ang kanyang personal assistant, ang kanyang silang. Pala na nagbigay liwanag sa kanyang mundo. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay unting nawawala, napapalitan ng isang malaking tiwala sa kabutihan ng tao. Ang mga bituin ay patuloy na kumikinang sa kalangitan, ang bawat isa ay tila sumasaksi sa isang bagong simo. Ang silang, Tala, ay hindi na lamang isang mansyon ng karangyaan at pag-iisa. Ito ay naging isang tahanan ng pag-asa
ng pagtitiwala at ng isang bagong pag-unawa sa tunay na halaga ng buhay. Ang mga buwan ay lumipas na tila mga dahon na tinangay ng hangin, ngunit ang bawat sandali ay nagbigay ng panibagong kulay sa dating madilim na hardin ng silang tala. Ang mga anino ng pagtataksil ay nawala, napalitan ng mga bagong usbong ng pag-asa at pagtitiwala. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamalaking himala ay ang paggain ni Nilo. Ang dating payat at mahinang katawan ng kanyang kapatid ay ngayon ay pulo ng sigla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalusugan at pag-asa. Sa tulong ng pinakamahusay na mga doktor at ang buong suportang medikal ni Don Matthew, ganap na siyang gumaling. Ang bawat tawa ni Nilo ay tila musika sa tainga ni Tala, isang paalala ng kanyang matinding pagpupunyagi. Hindi na siya ang dating mahiyain at tahimik na katulong na laging nakayuko. Sa loob ng ilang buwan, si Tala ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay mas matalas, ang kanyang tindig ay mas tuwid, at ang kanyang boses ay mas matatag. Ang pagharap sa panganib at ang pagiging kaalado ni Don Matthew ay naghubog sa kanya. Siya ngayon ay isang babaeng may kumpiyansa, may alam sa kanyang halaga, at may lakas ng loob na harapin ang anumang pagsubok. Tinanggap ni Tala ang alok ni Don Matthew na maging kanyang personal assistant, ngunit sa kondisyon na papayagan siyang mag-aral. Pinili niyang mag-aral ng fine arts na may emphasis sa graphic design, ang paggamit ng kanyang likas na talino sa pagguhit at pagiging detalyado sa modernong mundo. Sa araw, siya ay abala sa pagtulong kay Don Matthew. Ang kanyang mga responsibilidad ay higit pa sa pagiging isang personal assistant. Siya ang kanyang konfidante, ang kanyang adreso, ang kanyang sounding board. Sa gabi naman, siya ay isang masigasig na estudyante. Ang kanyang isip ay uhaw sa kaalaman. Ang imperyo ni Don Matthew ay muling itinayo, hindi lamang sa pundasyon ng teknolohiya at real estate, kundi sa isang bagong filosofiya. Ang De La Cruz Group ay naging simbolo ng integridad at pagtitiwala. Ang mga board meetings ay puno ng mga usapan tungkol sa ethical practices, transparency, at corporate social responsibility. Ang mga empleyado ay hindi na lamang mga manggagawa, kundi mga miyembro ng isang pamilya, bawat isa ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ang dating malamig at walang tiwala na si Don Matthew ay ngayon ay isang pinuno na pinagkakatiwalaan at minamahal, isang simbolo ng pagbabago na posible kahit sa pinakamadilim na puso. Ang ugnayan ni na Don Matthew at Tala ay lumalim, lampas sa anumang inaasahan. Hindi na sila amo at katulong, kundi dalawang kaluluwa na magkasama sa isang paglalakbay. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging matibay, binuo ng pagtitiwala, pag-unawa, at ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Sa kanilang mga pag-uusap, wala nang lihin, walang pagtatago. Ang bawat isa ay nakikita ang tunay na sarili ng bawat isa, ang mga sugat, ang mga pangarap, ang mga takot. Minsan, sa gitna ng isang abalang araw, mahuhuli ni Don Matthew ang kanyang sarili na nakatitig kay Tala. Ang isang kakaibang init ay bumabalot sa kanyang puso. At si Tala naman, sa bawat ngiti ni Don Matthew, sa bawat pagbabahagi niya ng kanyang mga ideya, ay nararamdaman ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon, isang damdaming higit pa sa paggalang o paghanga. Ang ideya ng pag-ibig ay hindi tahasang binanggit. Ngunit ang mga tingin, ang mga ngiti, ang mga sandaling katahimikan sa pagitan nila
ay nagsasalita ng libong salita. Ang kanilang hinaharap ay hindi pa tiyak, ngunit ang kanilang mga puso ay tila may sariling wika. Isang wika na nagpapahiwatig ng isang mas malalim na koneksyon na naghihintay na mamukadkad. Ang silang, Tala, na dati isang malaki at malamig na mansyon, ay ngayon ay puno ng buhay. Ang mga tawa ni Nilo na bumibisita, ang mga kwento ni Manang Elena na puno ng kagalakan, at ang mga tunog ng mga meeting at creative project sina Don Mateo at Tala ay nagbigay ng bagong diwa sa lugar. Ang mga hardin ay mas silunti, ang mga ilaw ay mas maliwanag, at ang bawat sulok ay tila nagtatago ng isang kwento ng pag-asa. Ito ay hindi na lamang isang arian, kundi isang tahanan, isang kanlungan ng mga pangarap at mga bagong simula. Kung mayroon kang mga hiling o na mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday, Andrea. Isang umaga, bago pa man ganap na sumikat ang araw, nakatayo sina Don Mateo at Tala sa malawak na balkon ng silang Tala. Ang simoy ng hangin ay presko. Dala ang amoy ng asin mula sa malayo, at ang halimulyak ng sariwang lupa mula sa mga bundok. Sa kanilang harapan, ang kalangitan ay dahang nagbabago mula sa malalim na asul patungo sa kulay kahel, rosas at ginto na nagpapahiwatig ng isang bagong araw. Hawak ni Don Mateo ang isang tasa ng kape, habang si Tala naman ay may hawak na isang sketchy pad na tila nagtatala ng ganda ng umaga. Ang mga bundok sa kalayuan ay tila nagbibigay pugay sa pagsikat ng araw, at sa ibaba ang Maynila ay unting nagigising. Ang mga ilaw ay nagbibigay ng mga maliliit na kislap ng pag-asa. Ngumiti si Don Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa horizon. Tala, ang simula niya, ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pag-asa. Naaalala mo ba kung paano ko inakala na ang lahat ng tao ay puno ng pagtataksil? Na ang mundo ay puno lamang ng kadiliman. Tumango si Tala, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pagsikat ng araw. Opo, Don Mateo. Ngunit ngayon, tingnan niyo po. Ang liwanag ay laging dumarating matapos ang dilim. Ang bawat araw ay isang bagong simula. Lumingon si Don Mateo kay Tala, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagkilala. At ikaw, Tala, ang kanyang boses ay lumalin. Ikaw ang naging liwanag sa aking dilim. Ikaw ang nagpatunay na ang pag-asa ay laging nariyan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong pananaw, isang pananaw na puno ng pagtitiwala at pag-ibig sa kapwa. Tala, ikaw talaga ang aking silang. Tala ang bituin na sumikat sa aking buhay at nagdala ng bagong umaga sa lahat. Ngumiti si Tala, ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Don Mateo. Ang kanilang mga puso ay tila nagsasama sa isang hindi nakikitang sumpa. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At sa ilalim ng pagsikat ng araw, sa ibabaw ng silang Tala, ang dalawang kaluluwa ay magkasama, handang harapin ng anumang hamon, puno ng pag-asa, pagmamahal, at ang matamis na pangako ng isang bagong umaga.